Hello po mga katropa, Chef Angel. Samahan niyo po ako dahil magre-review po tayo ng bago po naming biling refrigerator. Mag-walk through po tayo at sasabihin ko po sa inyo yung mga features po ng refrigerator na ito. So guys, ito po yung model na to is NRBB320X. Actually, matagal na po ito sa market. Almost nasa 3 years na po siya. Pero dahil po sa maganda po yung feedback at mga customers review, kaya ito po yung napili ko pong ref. Inverter po siya, 10.2, 55 kg po ang net weight po nito. Medyo may kabigatan. At isa po ito, bottom freezer po. Yan, ito po ang freezer niya sa ilalim. So tingnan po natin para makita nyo po yung loob. So guys, ito na po yung pinaka upper fridge nyo po. Yan. So mayroon po siyang 1, 2, 3, 4, actually 5 po na shelves. Ayan. Adjustable po yan. Pwede po yan ilipat-lipat. Depende po kung gaano po yung height yung gusto nyo. At mayroon po siyang LED light. Yan. Ito po yung LED light niya sa taas. So medyo matipid po siya sa kuryente compare po sa mga old style po na mga refrigerator. So ito po lagayan ng vegetable. Ito po yung kanyang prime fresh. Ang ibig po sabihin, dito po ilalagay yung mga frozen products nyo na lulutuin nyo po within a week. Yan, pwede po kayo maglagay dito ng meat, fish, cold cuts, chicken. Yan. So, yung mga lulutuin po natin ng about 1 week, dito nyo po ilagay para hindi po siya o madali po siyang matog. Hindi po talaga siyang, hindi po siya nag-yelo o nagpo-frozen. Yan. Pero yung mga gagamitin nyo po within a month, pwede nyo po i-stock doon sa freezer. So, ito po, ganito po kalaki yung prime fresh po. Yan. So dito naman sa gilid, ito po, mayroon po siyang isang shelves dito. Depende po kung ano pong pwede nyo ilagay dyan. Matatanggal naman po yan. So ito po made of plastic. So matibay naman po yan. Hindi po yan basta nasisira. Ito po yung mga lagayan ng egg tray, mga itlog. So hindi po natin nabubuksan. Buksan po natin para makita nyo guys. Yan, yung lagayan ng itlog. Dito daw, lagayan ng mga beauty products. Sabi doon na anak ko, beauty products daw ang nilalagay dito. Hindi ko po alam ano pong sign yan. Yan dito, pwede po kayo maglagay ng mga tubig, juices. Pwede po dyan. Malaki naman po. Detachable din po yan at washable. Okay, yan na po yung fridge. So ito naman po yung kanyang specification. Yan. Ayan po, yung kanyang rated voltage po is nasa 220. Ang kanyang pong defrost input nasa 150 to 178 watts. Yung kanyang weight, ayan po, nakalagay po 55 kg. So tingnan po natin yung kanyang freezer. Ang freezer po nito is nasa bottom, sa ilalim. So, yan po yung mga bagong design ng mga ref natin. Yan. Mayroon din po siyang shelves. Ito po, na-adjust din po yan. Yan. Pwede po natin hilain palabas. Mamaya po, ipakikita ko po sa inyo kung paano po yung setup na gagawin natin. Ito po yung kanyang ice maker. Yan. Kung nag-frozen na po siya o nabuo, i-twist na po natin ito at mahuhulog na po dyan sa ilalim. So, ito po ay nalilipat-lipat naman ng pwesto. Yan. Pwede po natin mahugot yan. Yan. So, pag nag-frozen na po yan, i-twist na po natin na ganyan, mahuhulog na po yung yelo sa loob. Okay. At ito naman po sa ilalim, yung storage po. Dito po natin nilagay yung mga frozen product natin. Malaki po yung space niya. Pwede po kayo maglagay ng, depende po yun sa inyo, pwede po kayo maglagay ng meat, fish, cold cuts. Yung mga
i-stack nyo po dito hanggang 1 month. Yan, malaki din po siya. Okay? At ito naman po, meron po siya dito space dito. Pwede nyo po lagyan ng mga butter, margarine, o ano pong gusto nyo pong ilagay dyan na frozen products. Yan. So guys, ito naman po sa baba. Ito na po yung bumili din po kami ng kanyang stand. Yan. Ito po, ipapakita ko rin po sa inyo yung unboxing yan. May separate video po akong gagawin kung saan nyo po mabibili yung ganitong stand. Mas maganda po ito dahil pwede nyo po siyang ilipat-lipat. Madali po siyang linisan sa baba. Meron din po siyang lock. Meron din po siyang stand. And ang capacity po nito, weight capacity nito, I think nasa kaya pong bumuhat ito ng 100 or 200 kg. Yan. So guys, abangan nyo po dahil mayroon po akong separate video na gagawin. At ilalagay ko din po ang link kung saan ko po nabili sa Lazada. Ito na po yung ating ref. After po natin na mailagay yung loob. So before ko po ipakita sa inyo yung settings dito, ipapakita ko po muna sa inyo sa loob kung ano po yung itsura ng aming bagong ref. So iba-iba naman po tayo kung ano po gusto nating ilagay. So ipapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung nilagay namin dito. So buksan na po natin. So ito na po guys yung laman. So nasa sa inyo naman po yan kung ano po ang ilalagay nyo. Ito po, alam nyo naman po siguro kung ano pong separation ng refrigerator. Ito po yung chiller. Lahat po dito na nilalagay natin dito, hindi po siya napo-frozen. Yan, katulad po ito dahil mahilig po kami mag-bake. Ito po yung mga chocolate products. Yan, mga bottled, may beer, palaman, yan, Yakult, mga sauce. Dito naman, pwede na po malagay dito ng vegetable. So wala naman po kaming vegetable masyado. Yan lang po yung mga dairy product, butter, margarine na ginagamit ko sa pagbi-bake ay dito ko po nilalagay. So dito naman po sa Prime Fresh, ang ilalagay po natin dito, yun po yung mga frozen na consumption natin, good for 1 week. Yan. So guys, ito po pwede natin ilagay dito sa Prime Fresh, katulad po ng meat, fish, cold cuts at chicken. Ito po ang for consumption natin, good for 1 week. Guys, ito na yung nilagay namin dito. Yan, mayroon po yung mga Knorr cubes. Dito naman, pwede po maglagay dito na pwede po kayo maglagay ng mga gamot. Ito itlog, yung itlog po hindi pa namin nalalagay dito. So pero may ilalagay po kami dito ang mga eggs. Okay? Dito naman po pwede po kayo maglagay ng mga tubig. Pwede po kayo maglagay ng mga gatas, katulad po niyan. Nasa sa inyo po yan kung anong gusto pong ilagay. Yan. And then dito naman sa ating bottom freezer, yan po yung laman. Yan po, mga frozen products. No frost po yan ha, hindi wala po kayo makikita yung yellow dyan. Yan po yung mga bagong technology. At ito naman yung ating ice maker. Wala pa po siya, hindi pa po namin nalagyan ng tubig. So ipapakita ko po sa inyo yan sa susunod pag nalagyan na po natin ng tubig. Yan. So guys, yung ref na ito ay meron po siyang touchscreen. So hindi na po siya analog. Ito po yung isa sa pinakamagandang features ng ref na ito. Dahil touchscreen na po lahat. Yan. So sa pag-operate po nito, pag saksak na pagsasak nyo po, iilaw po ito. So paano po natin iset yung settings po? For example, ito po sa freezer. Yung freezer po natin nakailaw, yan, ganyan. Pindutin mo lang po ng from minimum. Yan, pindutin mo lang po yan ng yan po yung minimum, sa mid at yung max na settings. Po ginagawa ko po dito, inilagay ko lang po siya sa medium, okay? Ang prime fresh naman po, yan po yung min, medium, and max. Ang settings ko po diyan is nalagay ko lang po yan sa minimum. And then yung sa fridge,
Yan po, pindutin nyo lang po ng ayan, mayroon po siyang tatlong selection from minimum, medium, and maximum. So yung settings ko po, sa akin lang po ang nilagay ko po dyan is medium, sa gitna lang po. So mayroon naman po ito po yung tinatawag na Panasonic Econavi. So wag po kayo ma-confuse kung hindi po siya iilaw, dahil ang purpose po nito, ito po ang pinaka A1 chips ng ref na ito. Siya po ang nagbabasa, pinag-aaralan niya po yung lahat ng paggamit natin sa ref nito, kung gaano natin ito binubuksan sa isang araw, ano po yung usually na settings natin. So hindi po siya gagana, hindi po siya kagad iilaw. So ayon po sa aking na-research, na mostly iilaw po yung Econavi, gagana po yan within 3 to 1 month po. 3 weeks to 1 month na paggamit. Kasi pag bago pa lang po yung ref natin, kumbaga nire-record pa lang ni Econavi yung lahat ng mga ginagawa natin. So pag na-record niya na lahat at napag-aralan, doon na po siya gagana. Siya na po yung magkocontrol ng temperature. Siya na po yung magseset ng tamang temperature dito po sa ating fridge, prime fresh, at sa ating freezer. Yan. So, isa rin po sa pinakamagandang characteristic ng ref na ito, dahil siya po ay inverter. So, ang inverter po, usually gumagana lang po yan pag ginagamit po natin yung appliances natin ng within 6 hours or more per day. So, katulad po ng aircon, mayroon din pong inverter at yung hindi inverter. So, kung ginagamit nyo lang po yung aircon nyo ng about 3 to 4 hours per day, so hindi po ganun ka useful yung inverter. Hindi po kayo masyado makakatipid sa kuryente. So, mas maganda po gamitin yung inverter na appliances pag ito po ginagamit nyo 6 hours or more per day. So, since ang ref po natin ay ginagamit natin ito 24/7, so dito po natin magagamit ang inverter. Dito po natin ang pakinabangan. Makakatipid po tayo sa kuryente. Yan po ang pinakamaiksing paliwanag sa inverter. Sana po naipaliwanag ko po sa inyo lahat. At kung mayroon pa po kayong gustong idagdag na hindi ko po nasabi dito, please comment below lang po para mabasa din po na iba nating mga gumagamit ng ganitong modelo. Ako po si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!